Magandang gabi mga katambay. Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Dito sa ating paboritong tagpuan tuwing gabi, handog ko na naman sa inyo ang isang nakakakilabot na kwento ng kababalaghan. Isang kwento tungkol sa tatlong estudyanteng nag-cutting class, pero dalawa lang ang nakabalik. At sa likod ng paaralan, may narinig silang sigaw. Galing sa ilalim ng lupa. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong hindi mo maipaliwanag, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Creepy Tambayan. Ang estudyanteng nawawala. Sa likod ng San Gregorio High School, may bakanting lote na dating taniman ng mga gulay. Luma, masukal, at kung gabi tila may mga matang nakamasid. Dito nagpasya ang tatlong magkakaibigan, Clarwin, Elmer at Jessie, na magka-cutting class. Pagod na raw sila sa klase. Gusto lang daw nilang magpahinga at magkwentuhan. Dito lang tayo, walang bantay, sabi ni Jessie habang hinihila ang mga kaibigan papasok sa masukal na bahagi ng lote. Basta't walang makakahuli, sagot naman ni Elmer habang tumatawa. Umupo sila sa lilim ng isang punong mababa ang sanga. May baong sigarilyo si Jessie at ilang candy si Elmer. Tawanan, kwentuhan, harutan. Hanggang sa napansin ni Clarwin na tila masyadong tahimik ang paligid. Wala bang naririnig kayong kakaiba? Tanong ni Clarwin. Umuugong dagdag niya. Hangin lang yan, sagot ni Jessie, pero hindi ito basta hangin. Maya-maya'y parang may umuungol. Mababang tinig, tila sinasakal. Tuloong. Biglang napatingin si Elmer sa lupa. Guys! May bitak dito sa lupa, as in parang may butas. Kita mo to, Clarwin? Lumapit si Clarwin. Isang malalim na bitak, parang maliit na bunganga ng lupa. May bahagyang amoy na bulok at marumi. Nang biglang, napalingon sila. Wala na si Jessie, isang iglap lang, isang sigaw, tapos nawala. Jessie! Walang sagot. Tanging ang tunog ng hangin at mga tuyong dahon ang naririnig. Dali-daling sumilip si Clarwin sa bitak. Itim, madilim, pero may humahabol na sigaw mula sa kailaliman. Tulong! Clarwin! Boses ni Jessie mula sa ilalim ng lupa. Nagpanik sila. Wala silang masabing kahit anong lohikal. Tumakbo na lang sila pauwi, hindi alam ang gagawin. Sa eskwelahan, tinanong sila ng guro. Nasaan si Jessie? Di kayo bumalik sa klase. Hindi nila masagot. Biglang parang nag-blackout ang isip nila. Hindi namin maalala. Umalis yata siya. Kami na lang ang bumalik. At mula noon, wala na si Jessie. Wala siyang records na umalis. Wala ring umamin na nakita siya sa huling pagkakataon. Pero gabi-gabi, kapag dadaan ka sa likod ng eskwelahan, sa tuwing tahimik na tahimik ang paligid, may mahihinang sigaw, hindi basta hangin, hindi guni-guni. Tuuloong, nandito ako, ilabas niyo ako. Mga ilang buwan ang lumipas. Isang gabi, sinubukan ni Clarwin bumalik sa lugar. Gusto niyang balikan, baka sakaling makahanap ng sagot. Pero iba na ang itsura ng bakanting lote. May bakod na, may karatulang. Bawal pumasok, delikado, may lumulubog na lupa. Habang nakaalalay sa rehas ng bakod, may narinig siyang kaluskos at may isang liwanag ng cellphone na biglang tumambad mula sa madilim na bahagi ng lote. Sandaling kumikislap, parang may hawak si Jessie, maputla, nanlilisik ang mata, parang sumisilip mula sa ilalim. Clarwin, ikaw ba yan? Hindi ako makaalis, kasama ko na sila dito. Sino? Sigaw ni Clarwin. Yung mga hindi nyo nakikita. Pero matagal nang nakatingin. Hanggang ngayon hindi na natagpuan si Jessie, pero bawat taon may estudyanteng nawawala sa San Gregorio High at palaging sa likod ng eskwelahan. Sa parehong lugar, may sigaw na humihingi ng tulong. May nakalimutan ba sila? O may sinadya silang iwan? Sa ilalim ng lupa, may mga lihim na mas mabuting hindi mo na lang hinuhukay. Outro ni Kuya Bor. At yan ang kababalaghan ngayong gabi, mga katambay. Ako po si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like,
mag-share, at mag-subscribe. At kung ikaw mismo ay may nakakatakot na karanasan, isend mo na nasa tambayancreepy@gmail.com. Baka sa susunod, kwento mo na ang isalaysay natin. Hanggang sa muli, at lagi mong tandaan, sa dilim, hindi ka kailanman nag-iisa.